Mga visit na mga to, ang linaw-linaw ng pag-explain ko, ang linaw-linaw ng content ko, tapos tatawagin akong fake news, yun pala hindi pala naiintindihan? Walang yung tong mga to. May tatlong bobo akong nakita, Ranyada, Talabong at Tresa. Ngunit ang isa ay guilty ng cyber libel. Siya ang leader nilang si Maria Ressa. Kwak, 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 kwak. Siya ang leader nilang si Maria Ressa. Kwak, kwak, kwak. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito po ay isang walang kwentang content para sagutin po ang isang walang kwentang filingerong mainstream media. Walang iba kundi ang Rappler. Ang napakawalang kwentang mainstream media kuno na Rappler. Ang kapal ng muka. Pinaratangan ako ng Rappler na fake news daw. Putragis na mga to. Ako pa talaga yung naging fake news ha. Tinawag nila akong fake news dahil sa isa kong content. So ito yun. Ayan ang post ng Rappler tungkol sa akin. So basahin lang po natin no. So ang sabi ng Rappler, hindi totoo. Ibinalita ng ABS-CBN na araw-araw mag-eroplano si Sara Duterte mula Davao patungong Manila. So actually po na fact check po ako dito ng Rappler. At kahit po yung Facebook page ko po ay pinakialaman po ng hayop na Rappler na yan. So basahin po natin ha kung ano daw yung fake news sa akin ayon sa Rappler no. So sabi ng Rappler, walang ibinalita ang ABS-CBN sa kahit anong platform na magpapabalik-balik si Sara Duterte araw-araw mula Davao patungong Manila sakay ng eroplano kapag naupo na siya bilang pangalawang pangulo. So ito no, continue tayo no. So ito tungkol na to sa akin no. Ayon sa isang post noong Hunyo 19 sa YouTube channel na Streetwise with Takeru Miyamoto. Hello po, ako po yon. Naglabas ng balita ang ABS-CBN na araw-araw uuwi sa Davao City nang naka-eroplano si Vice President-elect Sara Duterte kapag nanungkulan na sa Manila. Hindi totoo na ibinalita ito ng ABS-CBN. Okay. In the first place, Rappler, hindi ko sinabi yon. Hindi ko sinabi na binalita ng ABS-CBN directly na sasakay ng eroplano si Sara Duterte araw-araw mula Davao hanggang Manila, vice versa, Manila to Davao. Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabi na nireport ito ng ABS-CBN. Magpa-fact check na nga lang kayo, tatanga-tanga talaga kayo. O para malinaw no mga kababayan no, ito po yung video ko. At saka yung link po ng video ko, ilalagay ko po sa description. Pero po para po malinaw at hindi masayang ang utak ng Rappler, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinabi ko sa content ko na yon na nirereklamo ng Rappler. Ito yon. Ay nagsisimula na po itong Katol Network, itong ABS-CBN na to na magbalita ng misleading, kulang-kulang. At ako, opinion ko, pwede kong sabing fake news to. Dahil iba po yung pagkakaintindi po ng mga nakabasa po ng balita na nilabas po ng Katol Network ng ABS-CBN. So ito po yun no, ito pong balita na to ay pinost po ng ABS-CBN bago po yung inauguration ni Vice President Sara Duterte. So para sa akin mga kababayan no, para sa akin po kasi panloloko po ito. Isa po itong pananadya para i-mislead po yung opinion ng mga tao. Kita niyo no, ang kakapal ng mga mukha no. Basahin natin ha, okay? Vice President-elect Sara Duterte on Saturday said she would continue to reside in her hometown even as she assumes the second highest post in the country by the end of the month. So tagalugin lang natin no. So Vice President Sara Duterte nung nakarang Sabado ay sinabi na siya ay magpapatuloy na maninirahan sa kanyang hometown kahit na siya ay magiging pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa pagkatapos nitong buwan. So mga kababayan, no, magbabalita na lang tong ABS-CBN na to, hindi pa kinukumpleto at bukod sa hindi pa kinukumpleto, makikita po natin na merong mali siya. Kasi po mga kababayan, no, kung babasahin lang po natin yung mga comments po ng mga tao,
makikita po natin yung epekto ng pagmi-mislead po ng ABS-CBN. O kita nyo, no? Malinaw na malinaw po na ang gustong palabasin ng ABS-CBN dito na kahit na Vice President na si Sara Duterte ay sa Davao pa rin po siya maninirahan. Ayan po yung gustong palabasin po ng ABS-CBN. Di ba mga ka-streetwise, ang linaw-linaw na sinabi ko doon, dahil po sa malabo at misleading na headline ng ABS-CBN, ito po ang pagkakaintindi ng mga nakabasa nito. Mag-eroplano si Sara Duterte araw-araw mula Davao hanggang Manila. Dahil ito sa bulok na reporting ng ABS-CBN. Pinagmamalaki ng mga mainstream media na ang pagkakaiba daw ng mainstream media kumpara sa mga vlogger ay meron daw silang editor. Well, ang masasabi ko lang po sa editor po ng ABS-CBN, bulok kayo, engot kayo. Dahil sa misleading ninyong headline, ang pagkakaintindi tuloy ng mga nakakabasa nito ay mag-eroplano si Sara Duterte mula Davao hanggang Manila. Nagets nyo ba? Alam ko nagets ninyo, Rappler eh. Yun nga lang tatanga-tanga talaga kayo eh. Pinipilit ninyong baliktarin yung mga bagay na sinabi ko. At dahil nga po sa misleading na content, dahil nga po sa misleading na pagsusulat ng ABS-CBN, sinabi ko pa po sa video ko na obligasyon ninyong mainstream media, kahit ikaw Rappler, obligasyon ninyo na ipaliwanag sa mga tao yung binabalita ninyo. Hindi yung tao yung mag-a-adjust sa inyo. Dapat kayo yung nag-a-adjust sa mga tao. Not unless kung hindi nyo ito gagawin, talagang meron talaga kayong intensyon na mag-mislead ng mga Pilipino, ng mga nakakapakinig o nakakabasa sa inyo. Bilang isang journalist, is obligasyon din ninyo at responsibilidad din ninyo na ipaliwanag at ipaintindi sa mga Pilipino yung binabalita ninyo. At syempre po mga kababayan, hindi naman ako basta-basta na nagsalita. Hindi ako basta-basta nagparatang sa ABS-CBN na nagmi-mislead ng walang ebidensya. So ano yung naging ebidensya ko? Yung mga comment mismo ng mga nakabasa ng headline ng ABS-CBN. Ito pa nga pinakita ko pa nga oh. At mababasa po natin ito sa mga comments po ng mga tao. Ito pa. Sabi ni Josefa, masyado namang spoiled. Okay lang kung sarili mo ang pamasahe mo araw-araw. O, di ba? Nakikita natin dito mga kababayan na mislead po ang mga Pilipino dahil po doon sa walang kwentang report ng ABS-CBN. Continue pa tayo no kasi nakakainis eh. O, magastos talaga ang pamilyang ito. Dapat nag-mayor ng Davao ka na lang. Okay? Sabi ni Marino, dagdag gastos sa bansa. Mag-eroplano para dumalo sa Maynila ng mga meetings etc. Imbis na tumulong sa mga gastusin ng bansa, nakakadagdag pa. Okay, sabi ni Light Trial Ayel, kawawa ang Pilipinas niyan kasi umaga at hapon gagamitin ang plane, gastos ng taong bayan. O di ba Rappler no, mag-fact check na nga lang kayo, aanga-anga pa rin kayo, putragista fact checking na yan, bulok. Ito ba yung pinagmamalaki ninyo ng mga edukado, yung mga mainstream media, yung mga reporter? Ito ba yung graduate ng journalism, hindi makaintindi? Kung makapag-reporting, kung makapagsalita, parang walang gasolina yung mga utak. Walang gasolina yung mga utak ninyo, Rappler. Full tankin na nyo, Rappler. Walang gasolina yung mga utak ninyo. Full tankin na nyo, Rappler. Makabisit na mga to. Ang linaw-linaw ng pag-explain ko. Ang linaw-linaw ng content ko. Tapos tatawagin akong fake news. Yun pala, hindi pala naiintindihan. Walang yung tong mga to. Ngayon, sasabihin nyo naman, dahil din doon sa title ko. Well, ito, nababasahin ko yung title ng video ko no, na nirereklamo ng Rappler, no? Okay? ABS-CBN, fake news agad, VP Sara, araw-araw sasakay ng eroplano Davao to Manila. Oh, ayan talaga yung title ko kasi ito yung pagkakaintindi ng mga Pilipino, ng mga tao doon sa reporting ng ABS-CBN. So kaya para sa akin, nilabel ko siyang fake news o misleading. Inunahan ko na dahil ito yung nababasa ko sa comments. Dahil nga doon sa misleading na report ng ABS-CBN. Naintindihan nyo ba? Kayong Rappler kayo, pinapainit ninyo yung ulo ko. Anong oras na ba? No? Tingnan nyo, 12:00 na ng madaling araw, gumagawa pa ako ng content. Tapos pinagmamalaki ninyo, nag-aral kayo, di ba? May mga trainings kayo, may diploma kayo. Eh bakit parang ang hirap ninyo umintindi? Oh, ito nga yung punto ko mga kababayan, no? Kung sa akin nagawa ito ng Rappler, kung sa akin ginawa ng Rappler na mislead kayo, paano pa kaya sa mga politiko na ayaw nila? Mentioning especially sa mga Marcoses.
Ayun lang po yun. So ngayon lang po, tulad nga po na sinabi ko, isa itong walang kwentang video para sa isang walang kwentang istasyon o mainstream media na Rappler. So mga kababayan, bago tayo matapos, so ano po masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Okay? So ako po si Takeru Miyamoto. Babush!